Alright mga kapatid, ang mga militar, naka-red alert status mga kapatid. Ano, ang sabi rito, ang Armed Forces of the Philippines mga kapatid ngayon ay naka-red alert status dahil sa mga protesta kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. O sasabihin na naman ang mga bababawang kaisipan. Mga AFP natin, pinagtatanggol nila, pinagtatakpan nila yung mga buhaya, yung mga kurakot dito mga tol. Diba? Ang problema kasi mga kapatid, ang gusto kasi nilang mangyari yung mga AFP natin is samahan na yung mga taong mag-rally, 'di ba? Mag-akla sa gobyerno. Eto tinalakay na natin 'to nung isang araw eh. Etong mga sundalo natin mga tol, hindi sila hukuman. 'Di ba? Sila ay tagapamalagi o tagapagpanatili ng kaayusan, kapayapaan sa ating bansa. Hindi nila trabaho mang aresto, batay lamang mga kapatid sa kanilang husga o panghuhusga, batay lamang sa kanilang judgment. Hindi nila pwedeng gawin yon. Halimbawa, isa kang general at sa tingin mo etong kurakot, etong opisyal na to ay kurakot kahit na wala ka namang ebidensya pa. 'Di ba? Tapos ang gagawin mo is mag-aaklas ka doon mga tol. Maling-mali 'yun, 'di ba? Kaya nga sabi ko, bawat isa diyan sa mga 'yan merong mga papel. Merong hukuman, merong mga mag-iimbestiga at merong tagapagpatupad kung sino man o kung ano man yung magiging hatol doon sa mga itinuturo o sa mga nasasakdal. Well, may mga nabasa akong komento mga tol, sinasabi nila, paano yan yung mga hukuman na babayaran? Diba? Kayo din naman eh. Binigyan lang kayo ng ganito, binigyan lang kayo ng ganyan, binoto nyo naman, diba? Yan ang problema mga tol. Di sa susunod wag nyong iboto. 'Di ba? At pag hindi nyo binoto, wala na sa posisyon yan, saka ngayon sila, mga kapatid, pwedeng-pwede ng hatulan. 'Di ba? But then again mga kapatid, hindi pa rin natin pwedeng panawagan sa ating mga militar na makisali sila sa mga nagaganap ngayon na pag-aaklas, nagaganap ngayong mga rally, 'di ba? In fact, ang sabi nga rito sa report naka-red alert sila. Kasi baka napapanood ng mga netizen dito sa Pilipinas yung mga nangyayaring kaguluhan sa Indonesia, mga nangyayaring kaguluhan sa Nepal at baka gayahin nila yon. 'Di ba? Kapag ginaya nila yon, mga tol, magkakaroon ng rebellion dito sa Pilipinas, ang unang-unang pwedeng gawin ng Pangulo is magdeklara ng martial law. At eto na ngayon, dito na ngayon papasok ang militar. Kaya nga martial law batas militar na yan eh. 'Di ba? Anong kinaibahan ng mga nanggugulo kahit sabihin nilang ang gusto lang naman nila is mapabagsak yung mga kurakot, 'di ba? Kayo lang ba apektado? Lahat naman tayo apektado, pero meron tamang paraan para diyan. So eto, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News mga tol. Naka-red alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa mga protesta kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na naka-standby ang lahat ng kanilang unit para sumuporta sa Philippine National Police o PNP. Alam niyo kung bakit hindi ako sang-ayon doon sa mga kaguluhan? Hindi ko lang alam kung nag-iisip kayo ng maayos Sabihin na nating ikaw, gusto mong sumama doon sa rally kasi malinis ang iyong hangarin, sawang-sawa ka na sa mga buwaya, sa mga magnanakaw dito sa ating bansa. Ang tanong, pareho ba kayo ng hangarin ng katabi mo? 'Di ba? Kung kayo, 'di ba? Matitindigan ninyo. Nakapareho ninyo ang hangarin ng katabi ninyo. Ibig sabihin, hindi niya balak manggulo. Wala siyang balak sa karahasan. Hindi niya balak na magnakaw lang o gumawa ng kalokohan dyan, di ba? Kasi mga tol, limbawa yung nakikita natin, doon nangyayari sa Nepal, sa Indonesia, di ba? Pinapasok nila yung mga bahay. Yung iba doon mga tol, hindi nandoon para ipaglaban yung hinaing niya. Yung iba doon mga tol, ang gusto magnakaw lang. Mag-loot, di ba? Imagine nyo, sinusugod pati mga establishment tapos kinukuha yung mga gamit sa bahay. Mga tol, pag nanakaw lang yung ibang gusto nung iba doon.
Pero yun yung nangyayari dito sa Pilipinas yun. O di ba nung nakaraan dito sa may Manila ata yun, nagkaroon ng parang sunog ata doon mga tol. Di ba nasunugan na nga mga kapatid, nakita niyo, ninanakaw pa yung mga kable ng kuryente. Oh. Tanong, maaawat nyo ba yung katabi ninyo? Maaawat nyo ba yung kasama ninyo? Sabi mo ikaw, nagsisisigaw ka, gusto mong bumagsak yung mga buhaya sa lipunan. Paano yung iba? Wala silang pakialam sa ipinaglalaban ninyo. Ang gusto lang nila magnakaw. Diba? Ang gusto lang nila manggulo. Diba? So mas maganda, wala na mismo lahat yan. Kasi hindi natin kontrolado yan mga tol. Diba? At mas maganda, hindi mangingialam dyan ang ating mga sundalo. Ang PNP ang may mandato na panatilihin ang peace and order sa mga malawakang protesta. Tama. Diba? O ngayon mga kapatid, eto pa. Meron pang isang balita mga tol. Mula naman dito sa News 5 Everywhere. Eto. Kung naaalala ninyo mga kapatid, no, si PBBM ang nag-expose ng mga ghost project. Pinuntahan niya yung mga flood control projects mga kapatid at nakita mismo ng kanyang dalawang mata na walang nakita mga tol ang kanyang dalawang mata. Paano ba yun? Nakita ng kanyang dalawang mata na wala siyang makita na proyekto doon sa mga lugar na yon. So sabi niya, galit siya mga tol. Sabi nga rito mga kapatid, baka sumama rin ako. Nagpahayag ng suporta si President Bongbong Marcos sa mga Pilipinong makikiisa sa protesta laban sa korupsyon sa darating na linggo, September 21. Anya, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan. Oo naman, lahat naman talaga tayo mga tol, galit eh. Diba? Ayusin lang natin. Ayun niya, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan at dapat lang na ipaalam nila ang hinaing sa mga sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang lahat na gawing mapayapa ang kilos protesta. Tama. Yun din yung lagi nating sinasabi. Wala tayong problema kung gusto ninyong mag-rally. Diba? Freedom niya, kalayaan niyan, karapatan niyan, freedom of expression, diba? Kalayaan niya, karapatan ninyo magpahayag, pero gawin lang ninyong mapayapa. Diba? Kasi etong mga ganitong mga kilos protesta, mga tol, sinasamantala to ng mga may mga hidden agenda rin. Yung mga gustong makapwesto sa pamahalaan. Diba? Sigurado ba kayo na yung ipapalit ninyo matino? Baka mabudo lang din ulit kayo. So eto, panoorin natin itong pahayag ni PBBM. Streets with them. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Mm-hmm. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Sino ba namang hindi magagalit, di ba? Di ba? Mga tol, ikaw, ako, lahat tayo, ramdam natin ang hirap ng buhay ngayon. Ramdam natin mga tol, di ba? Sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, pagbiyahe, pagko-commute, di ba? Kahit nga may sarili nga sasakyan mga tol nararamdaman mo yung bigat ng trapiko. Ang malala nun mga tol, na stuck ka na nga sa traffic, biglang umulan at biglang bumaha, nalubog pa yung sasakyan mo. Di ba? Mga tol, gastos yun. Hindi birong gastos yun. Di ba? Masakit yun mga tol, lalong-lalo na alam mong yung kotse mo, binabayaran mo pa, hinuhulugan mo pa, tapos nalubog sa baha, ay nako po. Diba? Tapos makikita mo yung mga anak, yung mga nepo babies kung tawagin nga mga tol, ipinagmamayabang nila, ipineflex nila sa social media yung kanilang mga lavish lifestyle. Mga anak ng politiko na ayon sa batas ay dapat mamuhay, dapat magkaroon ng modest lifestyle. Diba? Dapat daw, ganun lang ang klase ng pamumuhay nila. Wala yung mga tol Biruin mo yung mga politiko rito. Magkano lang ang sweldo? 200 to 300,000 lang a month ang sweldo ng mga yan. Biruin mo. Kung saan nakatira. Biruin mo mga kapatid. Kung ilang daang milyon ng pera nila. Ang pera nila. My goodness. So, yes, express it.
you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Pero syempre, marami nagdududa doon sa sinasabi ni PBBM. Bakit? Kasi mga kapatid, isa sa mga isinasangkot ngayon o isa sa mga sangkot na mga maanumalyang pondo ng gobyerno yung pinsan niya, speaker. Bakit? Kasi yun ang speaker eh. Yun ang pinaka-big boss doon sa Kamara, mga tol. Diba? Nasabi ko nga kung may delikadesa yung taong yun, mga tol, hayaan niya na investigasyon, bumaba na siya sa pwesto niya. Para lang masabi niyang malinis ang konsensya niya, handa niyang bitawan. Hindi naman sa pagiging guilty, kasi gano'n naman talaga kahit sa ibang bansa, masangkot ka lang sa anomalya, re-resign ka. Para masabi mong, malinis ako, bitawan ko tong pwestong to. Diba? Wala mga tol patigasan na mukha rito sa Pilipinas Sabi rito ng mga nagko-comment, haha budol, wag ka sumama, bumaba ka na lang sa pwesto, total yung pinsan mo naman ang talagang nagkukumpas sa lahat. Well, judgmental ka naman agad, di ba? At tayo hindi natin inuhusgahan agad yung pinsan niya, si Speaker Romualdez. Pero sabi ko nga, sa isang taong may delikadesa, mga tol, kapag ikaw ay nasangkot sa mga ganitong klaseng anomalya, di ba? Nagre-resign na agad yan, lalo na public official to. Bumababa na agad sa pwesto. Tapos hahayaan niyang umusad yung investigasyon. Malakas ang loob niya. Bakit? Kasi wala siyang itinatago. Ganun. Pero kapag siyempre meron kang itinatago at alam mong posible ka talagang mahuli, hahawak kang matindi sa kapangyarihan at gagawin mo lahat ng makakaya mo para lahat ng mga investigasyon is malihis. Diba? Hindi sumentro sa'yo. Ganun ang ginagawa ng iba. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful... ito sabi ni PBBM, sumigaw kayo sa kalye. Magsisigaw kayo dyan hanggang magsilabasan ng litid ninyo, walang aawat sa inyo. Just keep it peaceful. Ibig sabihin, mga tol, hindi ninyo sasaktan yung mga pulis. Kasi ginagawa lang din nila yung trabaho nila. Tatandaan ninyo, mga tol, yung mga pulis na yan, katulad din ninyo yan. Sumasahod, pinabaha din. Hindi yan nakatira sa mga 5-star na o sa mga Forbes Park o sa mga exclusive village. Hindi nakatira dyan yan, mga tol. Yung mga pulis na yan, mga tol, may mga pamilya din yan. Umaasa yung pamilya nila doon sa sahod ng mga asawa nilang pulis. Binabaha din yan. Sa likod ng kanilang uniforme, mga tol, sila yung mga katulad din ninyong mamamayan na umiiyak at nagagalit din sa bulok na sistema nitong lipunan. Ginagawa lang nila yung trabaho nila para hindi kayo umabot sa sukdulan na halos wawasakin na ninyo yung mga gusali, papasukin na ninyo yung mga building, sisirain na ninyo yung mga gate. Yun yung pinipigilan nila. Diba? Pero kung pati sila sasaktan ninyo, tignan nyo na lang kung bakit dapat magdeklara ng martial law ang gobyerno. Pag ganun na ang inaasal natin, diba? Tuloy natin to. Mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. Yan. The police will have to do their duty to maintain peace and order. Paulit-ulit natin sinasabi yan. To say, may mga nagko-comment pa rin, hindi pa rin gumagamit ng utak. Ay, nako po. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. But then again, mga kapatid, papalakpakan tayong lahat. Sa ngayon okay ako dun sa sinasabi ni PBBM. Pero sasaludo ko sa kanya kapag dito sa administrasyon niya, finally, may maipakulong na nasa, alam niya na, opisyal. Kasi mga tol, parang wala akong naaalalang naipakulong na opisyal na sangkot sa mga, well, dati, before, meron, di ba, may mga nakulong. Well, again, nakatakbo pa nga ulit
Kasama pa nga yung iba sa mga nag-iimbestiga eh, di ba? Pero mga tol, dito sa administrasyon ni PBBM, sana meron, no? May mga ipakulong at masampulan na talagang seryoso siya doon sa kanyang mga sinasabi at galit niya dito sa matinding korupsyon. Total, nakita naman ng dalawang mata niya eh, na wala siyang nakita eh, na mga proyektong pinagmalaki niya pa yon mga tol sa zona niya. Meron tayong napakaraming mga flood control projects para hindi na tayo bahain. Then, few days later, few weeks later, ayun, lumalangoy na ang buong kamay nilaan sa tindi ng baha. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.